at pagpupuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa akin, ang tumatanggap ng mga utos ko at sumusunod dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa niyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli. Nasa Lunes tayo ng ikalimang linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus Nazareno. Ngayon din ay ating inaalaala ang santa na si Santa Catalina na siyang tumutulong upang ang nahiwalay na simbahan ay mag-ugnay uli at mabuklod ng isang sambayanan ng Diyos. Ang ating pong mga pagbasa ay tungkol sa pag-ibig na siyang pagtupad ng kautusan ng Diyos. Ang pag-ibig na siyang naghirang ng lahat ng nananalig at nampalataya sa ating Panginoon. Ang pag-ibig na siyang nag-udyok sa mga apostol, gaya ni San Pablo at ni San Bernabe, upang kanilang ipahayag ang mabuting balita o ebanghelyo sa lahat ng tao, sa mga hintel. Hindi man sila tinatanggap ng mga Hudyo, ngunit nung pumunta sila sa ibang lugar, gaya ng sa Listra, ay gumawa ng himala si San Pablo na kanyang pinalakad ang lumpo na pinanganak na lumpo, at nung ito ay gumaling, ang akala ng mga tao sila ay si Zeus at si Hermes na mga Diyos-Diyusan na mga Grigo. Pero ipinakilala nila na hindi sila Diyos-Diyusan, bagkus mga tao na nagdala ng mabuting balita sa ating Panginoong Hesus upang ipakilala ang tunay na Diyos. Kaya po, ang ating Salmo 115, ang dapat papurihan natin ay ang pangalan ng may kapal. At hindi yaong kung ano-anong mga iniisip natin sa buhay. Sapagkat kung tayo ay nabubuhay sa kanyang pagmamahal o tayo ay merong pag-ibig, ang atin pong puso, ang atin pong
isipan, ang ating pong kaluluwa, madalit sabi ang ating buong pagkatao, ay nasentro sa Panginoong Diyos. Kaya po sa ating Ebanghelyo nga ni San Juan, Kapitulo 14, verso 21 hanggang 26, sinasabi ng ating Panginoon, una, na dahil sa pag-ibig, tayo ay sumusunod sa Panginoon at isinasabuhay natin ang Kanyang itinuturo. Ang Kanyang itinuturo ay ang panibagong pagtingin sa buod, sa esensya o sa laman, o tunay na laman, tunay na turo ng kautusan. Dahil ang mga lumang tradisyon ng kautusan na atin po makikita sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 5 ay binigyan ng tunay na laman, na tunay na turo ng ating Panginoon nung Kanya pong itinuturo na ang Kanyang panibagong utos, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12, ay mag-ibigan o magmahalan. Ang ginagamit po ng salita ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 21 hanggang 26, ay ang salitang agape. Agape, ito po ay hindi ordinaryo na pag-ibig. Sa salitang Grego, mayroon pong 5 na salita tungkol sa pag-ibig. Una, philia, ordinaryo na pagmamahal. Pangalawa, eros. Ito yung pagmamahal na nagnanais ng laman. Pangatlo, sinya. Ito yung pag-unawaan, mutual understanding sa isa't isa. Pang-apat, storge. Ito yung pag-ibig na tinuturing mo yung kapwa mo na bahagi na yung pamilya. At panglima, ito yung banal na pag-ibig, agape. At ito yung ginagamit ngayon sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, verso 21 hanggang 26. Sa pagkasali naman ito sa Latin, sapagkat original sa Koine Greek na Griego, nasalin sa Latin, ang ginagamit po na salita ay diligere. Kaya sinasabi ito, we diligate me. Kung sino yung umibig sa akin, sabi ng ating Panginoon, ay tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ang tunay na mensahe dito ay tungkol sa pag-ibig na siyang kapangyarihan o siyang nagbigay ng lakas upang ang tao ay sumunod sa Panginoong Diyos. Upang ang tao ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Upang ang tao ay tumatalima sa mga itinuturo na kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kung wala tayong pag-ibig, hindi natin tanggapin ang Panginoon. O kaya sabihin na natin, naniwala tayo, nanalig sa Kanya, pero sa totoo lang, dahil walang pag-ibig, hindi naisabuhay ang pagiging Kristiyano at hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos dahil walang pag-ibig. Kaya napakahalaga ang pag-ibig sa pagsabuhay ng ating panampalataya. Ang ating tradisyon o ang ating pamaraan kung minsan, pupunta tayo sa simbahan, pupunta tayo sa mga sagrado na mga bagay-bagay sa simbahan, gaya ng Blessed Sacrament, gaya ng mga replika at imahen ng mga banal o ng ating replika ng ating pong Isus Nazareno upang tayo ay magpahayag ng ating panampalataya. Pero, mayroon bang pag-ibig? Kung minsan, ang nasa puso natin, gusto lang natin na makamit itong gusto nating matanggap na biyaya. Na gagaling, na papasa ng exam, dili kaya matanggap sa trabaho, maayos yung mga dokumento upang makapunta sa abroad, mga material na mga bagay. Nakalimutan ang pinaka-esensyal. At ang pinaka-esensyal ay ang pag-ibig. Ibigin mo ang Diyos.
At kung ibigin mo ang Diyos, lahat ay alam na ng Diyos anong kailangan mo. At dahil dito, ibigay na sa Diyos ang lahat ng kinakailangan mo. Kaya nga, ang iba nagsabi, ba't parang hindi pa natanggap ang kanilang mga pinapanalangin. Isang kulang doon, pag-ibig. Kaya, dapat ibigin natin ang Diyos higit sa lahat. At kung ang pag-ibig natin ay pag-ibig na siyang nagbigay ng malalim na pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos, na naging marubdob ang ating panampalataya at pananalig sa Diyos. Ang lahat ng ating hingin, hindi pa man natin nabigkas, hindi pa natin nasa isip, alam na ng Diyos. At ito'y ibigay sa atin dahil sa pag-ibig. Alalahanin natin, napakahalaga na gumawa tayo ng may pag-ibig. Ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, kung may pag-ibig, kahit anuman ang napaka-ordinaryo na ginagawa mo, ay maging espesyal na sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, kailangan natin ang pag-ibig, hindi lang ang ating pagsambit, ang ating pagluhog, ang ating paghingi ng mga biyaya, upang ang Diyos ay sumasa atin, upang ang biyaya ng Diyos ay mapasa atin, upang tayo ay magkaroong buhay na may kabaluhan at saysay, sapagkat napahayag natin ang pag-ibig sa Diyos na umibig sa atin. Lalahanin natin, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.